Hello Gemini! Welcome dito sa inyong month-end reading. Check natin kung ano yung mga energies na paparating sa'yo or mga messages. Unang card mo is Light. The Fairy Queen of Light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Next card is Go Outside. It's time to go outside. Tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. Protection. The fairies of protection are shielding you with the magical fairy ring of light. Ba't ba ganito kung magbasa? The fairies of protection are shielding you with the magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. So, itong light na to is something na mabibigyan ng clarity, answers, or closure. Yun. Kasi, may mabibigyan ng kaliwanagan dito, Gemini eh. Kung ano man itong situation mo na to, ayan o. It says here, mag-shed ng light onto your current situation. Na itong light na ito is magpe-penetrate sa darkness na pinagdadaanan mo. Okay? So, it could be something na sinikreto sa'yo. Kumbaga, magkakaroon ng ng answer or reveal. Yan, reveal. Okay? Basta meron ditong something na mabibigyan na ng kaliwanagan kung ano man yan. Kung nagkaroon man ng mga tinatago or confusion or misunderstandings, no? It's also time to go outside. Oo, siguro masyado ka nang caught up sa iyong busy life and wala ka nang masyadong time to take a break. Hindi ka na siguro nakakakita ng araw, Gemini. Oh. Sinasabi nito, this card is urging you to go outside, explore, or meet new people. Pwede rin naman. Or just take time to go out para naman makapag-relax ka, makasagap ka ng fresh air. 'Di ba? So, parang yan icebreaker dito sa situation mo. Oh, ito yung time na have a break. 'Di ba? From your busy life. Para naman ma-appreciate mo yung the nature, ma-appreciate mo naman yung kumbaga magkaroon ka naman ng fun or relaxation, self-care, 'di ba? O kumbaga parang sinasabi dito, labas-labas ka naman, makipag-date ka naman, or lumabas ka with friends, family. Mag-enjoy ka naman, 'di ba? Baka may ma-meet ka ring ibang tao, yung mga ganun. Makikonnect ka naman sa nature or sa ibang tao, kumbaga.
Kumbaga, it's time to enjoy, have fun, unwind. Tapos, meron ka ring protection. Whatever protection tong tinutukoy na to, oo, it means na maggawa ka ng barrier or shield. Especially if you're doing any spiritual work daw. Pero it could be, kahit naman hindi siya related sa spiritual work. Mas maganda na meron tayong barrier. Protection natin yan from negative energies, negative people. No. Check pa natin iba pa parating sa'yo. Oops, candle. Oh, meron talaga definitely mabibigyan ng kaliwanagan, Gemini. Light and candle. You will be shown the way. So, you will be guided ng divine or ng angels, Gemini. Tungkol dito sa isang bagay na to, situation, or pinagdadaanan mo, or pagdadaanan mo pa lang. Ituturo niya talaga Mafe-feel mo ano yung dapat mong gawin, or which path to take. Okay? Mag-shed ng light ito. Maliwanag na may mabibigyan na ng dito ng guidance and reveal. Marireveal ng pusa sa'yo. Kung ano yung mga dapat ma-reveal dito. Tungkol man saan yan. Seahorse is family matters. It could be, mga lakad or bonding with your family, or it could be important matters na related sa loved ones mo, or reunions. Plenty of material things, okay? So, maraming blessings. Maring marami kang matanggap dito or overflowing, no? Parang masagana. Maraming pumapasok na grasya sa'yo. And sapat para sa mga pangangailangan mo pagdating sa financial din. Ayan, ang daming fruits. So, ibig sabihin, hindi kayo magugutom ng family mo. Okay? Hindi kayo ganun kahirap. Sabihin na natin, no? Komportable. At palaging may sapat para sa mga pangangailangan ninyo. Yung iba dito magkakaroon daw ng reconciliation kung sino man itong mga tao or person na nakasamaan mo ng loob, o nakatampuhan, or nagkaroon kayo ng disconnection, no? So, may healing pagdating sa connections. May paglabas talaga. Baka may family outing kasi ayan, no, 'di ba, may parang nature. Baka naman magbabakasyon ka with your loved ones, no? Pwedeng beach or any place na makakapag-relax ka and at the same time makakasama mo yung loved ones mo. Kasi may pag-alis-alis When it comes to love reading, guys, pwedeng masagap yung energy ni person. Bahala na po kayong mag-identify kung energy mo ba yung binabanggit or energy ni person mo. Since kayo naman ang nakakaalam niyan. Okay, so may strong energy ng earth signs dito. Taurus, Virgo, Capricorn. Meron ding fire, Aries, Leo, Sagittarius, or a Libra. So, nakikita ko talaga magiging happy ang family. Nakakakita rin ako dito ng pwedeng arrival or departure kung meron mang mga loved ones from abroad or aalis. Oo, definitely merong masasayang gatherings, reunion, celebrations, ano man ang occasion dyan. I can also see the possibility ng kasal,
whether ikaw mismo, a family member, or naimbitahan ka sa kasal. Basta merong union, ang ganda, ang dami ring coins dito. Could mean maayos and stable ang financial, ang career, ang negosyo. Okay? When it comes to relationship or love life, someone is not putting in enough effort pagdating dito sa connection ninyo. Merong isa na todo effort and the other person is not that invested or not that, sabi ko nga, not that putting in much effort. So pwedeng yung isa dito, siya lang yung nag-e-effort, which is a turn off or a disappointment of some sort siguro para sa inyo. Hindi ko alam kung kinasal na kayo dito kasi pwedeng may marriage na or about to be wed pa lang, pwedeng ikakasal pa lang. Oo, or pwedeng kasal na. Para sa mga nagkahiwalay, maaaring may reconnection or pagbabalik. Merong pinaplano tong person na to. Siguro nga, yung isa dun is pinaplano niyang bumalik sa'yo, Gemini, kung past person man yan or ex. Someone who was wronged you. Pwedeng naargabyado ka na itong person na to. Or it could be decision making. Maaaring magkamali ka about decision making, Gemini. Baliktad yung justice mo. Or maybe someone here is being unfair or biased. Kung sino man tong person na nakakonect mo, there is also Sagittarius energy dito sa bottom ng deck. So may Libra and Sagittarius energy dito. Kasi nga strong energy ng fire and earth, pero hindi ko masabi yung specific sign ng earth. Pero ang lumitaw na maliwanag dito is Sagittarius and Libra. Yes, may pagbabati rito. Definitely reconciliation. Tapos meron kang sa bottom ng deck, may Temperance. Meron talaga magkakaayos dito, mag-heal na connection or relationship. Could be your person, kung magbabalik siya sa buhay mo para bumawi. Ayan, nakikita ko dito kasi may pagtutuwid na magaganap Kung ano man yung mga pagkakamali niya, itutuwid niya yan. And pinaplano niya talaga na na magbalik, umuwi sa iyo uli, na magsama kayo uli, maging together kayo uli, mag-asawa man kayo, magjowa. This person is also willing to wait. Basta may energy dito ng pagiging patient, willing to wait. So, kung dati hindi kanya naasikaso, maaari ngayon bumawi ito. Oo, mag-effort para makabawi sa'yo. Okay? Let's check kung ano yung mga additional messages or advices pa para sa'yo, Gemini. Protection na to, it could also mean setting boundaries, Gemini, ha? Whether, kumbaga magsiset ka ng limitasyon dyan. Pwedeng from, toxic environment or toxic people around you. Or it could be kahit sa sarili mo, di ba? Pwede naman tayo mag-set ng limitasyon sa sarili natin. Meron talaga forgiveness, dear. Ang lakas ng reconciliation dito. Peace, reconciliation, forgiveness. O, ayan na, pagkakabati, magsasama uli, magiging okay na uli. Wow, meron ding opportunity pa parating sa'yo in love or in career or in business. Tapos, perfect timing. Okay.
Siguro ito na yung big break na hinihintay mo. Maybe this perfect timing card refers to a confirmation, Gemini, kung naghihintay ka ng confirmation tungkol sa career mo or business mo. Ito na yung perfect timing para simulan mo yan or gawin mo yung dapat mong gawin. Okay? So, yan yung pinaka-reading mo, Gemini. As always, hangad ko na makatulong sa inyo itong reading na to. I love you all. Take care. God bless. Babush.